health workers ang ibinabalik sa atin. Yung 80% maiiwan doon. Paano ang dispensation ng 80%? So based on our prepared local investment plan for health 2026 to 2028, yung mga needs namin sa health, i-request namin kay province. Meds, reagents, hardware, pang-hire ng kakulangan na manpower, i-request sa kanila. Tapos, base dun sa performance mo, kung magkano yung naiwan dun na pera, dun naman magbabasa yung response nila sa'yo. And, kung hindi mo na ilagay dun sa plan mo, yung nire-request mo, hindi nila ibibigay. So, you have to request in accordance dun sa prepare mo na local investment plan, which is composed of the annual operational plan ng 26, 27, 28. Yun po, sir. Thank you po, Doktora. Any questions from the August body to my colleagues? Councilor Attorney Ban? Morning po, Laura. Yearly ba yun? Yung alin po? For 2025, halimbawa. Yung bang fund na yon na exhaust na? Para sa Alaminos lang, para sa Alaminos lang. Kasi sir, we are talking, tama, 2025 yun. Halimbawa 2025. Na naipon, kasi trust fund yun, sir. Sa palagay ko, hindi pa po. Kasi yung pondo nila, nag-i-start pa ng late kasi lagi si PhilHealth magbayad. So yung bayad niya ng 2025, parang naibigay lang niya nung March or April 2026. At nag-start din lang naman po na maipunta sa kanila that the funds are transferred to them started only last year. So yung mga funds na nalikom natin ng 23-24, naibigay sa local government. Ito lang po sila nag-start last year lang po. And lahat po ng, halimbawa, na-serve namin under YAKAP, magbabayad po kasi si PhilHealth supposedly sa atin. Sa atin naman tapos sa MOA kasi nakalagay doon na ililipat yung funds sa provincial government because of the special health funds na which is in the Universal Health Act na talagang gagawa ng special health fund for the province at ang ma-manage si provincial health office or the province itself. Yun po, sir. Nung initial, parang may inquiry na tayo dati tungkol dyan, di ba? Yes, parang ang intindi ko nun, direct from PhilHealth, download sa probinsya, hindi na dumadaan sa atin. Iba Hindi, pala, sir. dumadaan sa atin, tapos Dadaan balik lang natin ulit doon. ipapakita lang nila na binayaran nila si City ng ganito, pero na-transfer na sa funds, na-transfer na sa account ni province. Ay, parang ina-advise lang tayo, Doktora. Yes, sir. Na may Ina-advise lang po akala tayo. ko, dumadaan pa rin yung Hindi, punto sir. sa... Ina-advise lang. Yung binibigay nilang sa amin, SAP. Nakalagay doon na ito yung binayad ni PhilHealth from you, pero this is already transferred to the province. Ganun po yung nilalaman niya. Parang budget yan. So, ninotify na tayo na ang para sa Alaminos, halimbawa sa 2025 is this amount. Yes, sir. Nirelease na namin sa province. Oo, naibigay na namin sa province. Na-download na namin sa province. Download na namin sa Yes, province. Ngayon, paano natin makuha yung... Ina-account ba ng province sa atin yun? For all I know, sir, meron silang... Ina-account sila ng COA nila kung papaano yung dispensation ng 80% per municipality. Pero sa atin, hindi natin alam. Hindi sila nagsasabi kung magkano yung naiiwan, but we can estimate naman, sir, kung magkano yung nandun sa kanila. Hindi kayo mas mabuti naman na baka sa MOA naman pwedeng sabihin doon na parang i-advise tayo kung ilan pa yung natitira na pondo para sa Alaminos doon. Ilan na ba? Kasi 20% nire-release, hinihingi natin, di ba?
Naiwan sa kanila 80%. Actually, Parang ganon. oo sir, parang So, ganun. hindi ba mas, siguro mas transparent kung yung 80% na yun, na-notify din tayo, paano din i-dispose ng province? Hindi naman siguro mahirap gawin yun eh. Yan din po ang clamor. I-advise lang tayo Yan din na ang may clamor napakaimpira ng, na ganito. yan din ang clamor ng lahat, sir. Yung malaman namin kung may natira pa ba? O yun nga, Marami ganon. pa ba? Wala pa naman sir naglakas loob na magtanong sa kanila directly or nag-tender ng letter. Para ang nangyayari, nag-a-advise na lang sila, pero yung sa'yo na gusto ko malaman eh, ganun. Hindi, kasi punto natin yan. Para sa atin dapat yun, di ba? By the circular, supposedly ganun, sir. But with the special health funds, yun nga po, yung 80% nasa, when we say parang nasa laro nila. Kasi ang experience namin as of now, sabi nila mag-request kami ng gamot. And we did. Nag-request kami ng gamot. Nagbigay din naman sila ng gamot. Pero nagtataka kami, walang presyo yung gamot. Mga ganun ba? Yung wala siyang presyo. And parang yung mga nirequest mo ay hindi yun yung nabigay. Tapos, they even informed us na sa susunod po, you can now request for your hardware, ganyan, for your reagents, pero wala pa naman po. So we are waiting sa letter na binibigay sa amin na you can now request for ganito. Yun sir. Kasi parang nangyayari, pera natin yun, tapos tayo pagkawawan mo ng hihingi. Hindi naman sa ako, ha? Oo nga, sir, At least man lang sana, i-advise tayo, o alaminos, may pera ka pa dito na ganito sa capitation fund, ano bang balak niyong gawin dito? O ano bang gagamitin na ba natin sa kung saan-saan? Para may transparency naman. Yun sir. Sige. Attorney Walter? Okay. Thank you for that information. Siguro if I may suggest, baka pwedeng on our next quarterly meeting with the City Health Board, it would be one of the agenda na like for example, para at least naman on our end din, on our next budget, tawag dito, proposal kung ano talaga yung bibilhin talaga natin for 2027, why not put that in our agenda sa ating City Health Board, na pwedeng sumulat yung City Health Board requesting the provincial health officer or the provincial health board to account kung magkano yung pera pa ng city. Magbigay sila ng quarterly update kasi update lang naman yan, doktora. Kasi magkakaroon din kayo ng idea kung ano pa yung bibilhin ninyo na gamit at alam ninyo kung magkano ang ipopropose ninyo na budget for the procurement. So like for example, kung ang natira lang is 1 million, so mag-iisip ka kung gamot po kaya ito ang bibilhin ko or supplies na lang or reagent, baka pwedeng ganun, doktora. Ay, siguro hindi naman yun kasi it would be the City Health Board and to the Provincial Health Board din naman. Thank you. Okay, sir. Actually, we'll be having a meeting tomorrow and kahit naman wala po yun, we keep on reminding them na we need this, we need that. Tsaka hindi naman kasi, we were suggesting na sana hindi yung may baton na meds ngayon, next month, ganito. Kasi hindi naman kami pare-pareho ng need. Kunwari, in the city of Alaminos, we purchased so many meds last year. Sinabi din namin yon, I don't need meds. Itong kahit na buong taon eh. Ang kailangan namin is ganito, ganyan. But we were advised na antayin yung pasabi. Para daw minsanan kasi yung pag-purchase din nila ng mga pangangailangan namin. So, doon pa lang po, parang hindi kami masyadong comfortable with it. Kasi, as I said, iba-iba nga kami ng pangangailangan. Pero, walang black and white na actually, walang black and white na advisory eh. Ilalagay na lang sa GC na you can request now. Here is the requisition form. Parang ganon.
Pero yung formal letter na napalitan na lahat sa GC. Kaya nga Sige, po, sir. para We'll at do least, tawag ito, yung communication is in black and white. Through the City Health Board na lang, gawa na lang kayo ng resolution Sige, sir. on that. Then you can forward to the Provincial Health Office na merong resolution from the City Health Board requesting the Provincial Health Board to be transparent on this para at least alam din nila, and kindly inform them also na ang bawat kasi we have different needs. So dapat since yung 80% supposed to be pumunta sa city, dapat talaga mag-ano sila para at least yung para maiwasan lang yung miscommunication, para at least magkaroon din kayo ng, siyempre, di ba, yearly naman, meron tayong annual budget plan. Oh, for, sir. yan. Ayun, then you can attach that siguro na ito po yung annual budget plan po namin, ito po yung needs po namin. Actually, Yun sir, lang po yun, Doc. gusto namin yun kasi hindi masyadong appreciated yung budget. Talagang gustong-gusto namin makubuhay yung 80%. Kasi dun talaga namin matutupad yung roadmap namin sa health. Kasi kung if we will base it only sa binabudget ng city government, hindi talaga kami makakausad. So we're bagging on that talaga. Yung iba nga po nag-disengage na because of the same concern, attorney. Yung ganon, hindi binibigay Kaya yung ibang municipalities and big municipalities had already disengaged from that. Kaya sarili lang nila, yung katulad ng dati, bumalik sa dati, na lahat ay binibigay ni PhilHealth. Walang naiiwan sa province. Kasi nagsawa na din nga sila po ng ganon. At saka syempre, malaki din yon na tulong sana for the operation of our health system. Attorney Ban? Thank you, Mr. Chair. Yun ang sabi niyo may mga nag-disengage na. Yes, sir. Kahit hindi muna tayo mag-disengage, pwede ba ilagay natin doon sa MOA yung mga ganon, yung proper, kung pwede i-notify tayo, ano na ba yung status ng fund natin doon. At saka yung sinabi nyo kanina, na nag-request kayo ng medicine, iba naman yung ibinigay. Oo, hindi naman yung Sana naman ni-request. may leeway tayo na mag-focus doon kung ano yung priority ng Alaminos. Kasi sabi nyo nga, hindi pare-pareho ang needs ng every locality Yes, halimbawa, yung need natin is emergency ngayon, yung iba hindi pa. Ibig ba sabihin, maghintay tayo para sabay-sabay ang purchases nila doon sa pangangailangan na gano'n? Parang ganun na Kung nga, namatay sir. na yung mga taga-Alaminos, yung mga taga San Carlos, hindi na pa namamatay. Antayin pa natin yung mga kailangan na San Carlos, isabay din sa pangangailangan ng taga-Alaminos. Parang gano'n. Actually, Okay na, huwag na tayo mag-decision. Pero pwede ba ilagay natin yung mga gano'n sa MOA? Regarding the MOA, sir, maybe Lamig natin, kung pwede. the local chief executive together with the members of the League of City Mayors ng province can act on that. Kasi lahat talaga apektado, they are just silent. Pero same. Pare-pareho Sa para system may dagdag sana, ang tawag doon, edit ba or ma-revise, ma-amend Oo. yung some part of the MOA. Siguro Palagay it's high mo, time ganun na naman. ma-suggest na i-revisit yung nilalaman ng MOA to be more transparent. Mr. Chairman. Boss Mayor Anton? Magandang hapon po sa atin. Ma'am, can I just, actually this inquiry is also about yung sa status nga, no? May I be clarified, ma'am, or enlightened? Kung kailan po ba nag-start ito? I believe kasi it was last term. Which- Parang the engagement of the LCE with the... MOA, sir? Yes, ma'am. Parang 2014? 2022? At 2023. 2020. So it Yes, was sir. started 2023 and then shortly after, nag-implement na po. Hindi pa, sir. Okay. Nag-implement lang sila ng 2025. So nag-MOA 2023, 2025 nag-implement, and then yung first po na tranche na binigay po sa atin is yung nag-represent po kay Mayor sa Lingayen. Yun na po ba yung first? Hindi. Pang ilan na po May ba? December pa, sir, ng 2025.
So pangalawa na po. Pangalawa na yun, sir. Pangalawa na yun. Okay, okay. So ako I'm more curious about yun nga, no, how do we request, since that's the existing MOA, I'm curious how do we request for the like augmentation or the 80%. So you mentioned nauna po sila ng December, ano po, gamot rin. Gamot po yung binibigay nila. No, sir. Cash na, yung Sorry, yung pwede niyo pong i-request. gamot, reagents, hardware, No, if they implemented 2025, what was the first tranche of na pwede po nating i-request? Kasi sir, yon yung 2025 parang payment yun ng July 2025 to October 2025. Yung 23-24 nandito sa atin, sir, eh. Nasa local government yun, sir. Okay. So the MOA was signed 2023, Yeah. but the fund is here in the LGU. Yes, sir. Kasi hindi pa po nagawa. Okay. The IRR of the said MOA, basta mayroon silang prepare na IRR. Oo. So hanggat hindi napipirmahan yung IRR, hindi sila nag-umpisa. Okay. Nag-start lang po sila kasi may mga, for example, hindi pa na-finish yung IRR wherein the vice chair is the provincial health officer, Dr. Ana, as well as the assistant provincial health officer. Di pa natatapos yung IRR, nag-retire at saka nag-resign. So, nabinbin. They have to, ayusin ulit yung composition ng provincial health board and everything para ma-finish nila. Kasi half-baked pa lang yung IRR noon. Pero ngayon meron na. Meron na po. silang IRR, kaya nag-implement na po sila. Okay. Pero currently, ma'am, since 2025, ang na-request or nabigay pa lang sa atin is yung gamot po na na-mention nyo kanina. Yes, nung yun, sir, I think, after kasi na nag-receive tayo, nung nirepresent nyo si Mayor, sir, 2 days after that, nagbigay sila ng requisition form. Okay. Yung pwede na kayong mag-request ng gamot na kailangan ninyo. Gamot pa rin po. Gamot pa lang. Pero I told them na hindi namin kailangan ng gamot. We need more on the hardware, sabi ko. Pero ang sinabi sa akin, hindi letter yun, sir, through communication lang sa GC nung focal person nila regarding the health funds. Okay. Ang sinabi is, wait mo, Doc, pagka hardware na ang, yun nga, Yeah. kasi sabay-sabay sabay-sabayin nila ang pag-purchase ng hardware. Okay. Siguro, ma'am, I would like to second the suggestion of Councilor Walter. Since it's already 2026, and I think meron naman kayong purchase plan for 2026, or at Yes. least first half. Oo, sir. Let's say, through the local health board, sabi nga, ilagay mo dyan kung ano bang mga gamit ang kailangan. Oo, sir. Kung i-request po natin yung improvements sa RHU2 or whatever Yes. other needs you need, ilagay na po yung siguro first 6 months. And then Actually- if they act on it, thank you. If not, at least, we can follow up something after a month or two ulit. Para at least alam din nila yung plano natin. Actually, sir, yung local investment plan for health, sila ang may hawak nun. Nandun lahat yung mga kailangan natin for 26, 27, 28. Siguro- Personnel, meds, lahat po ng Siguro, ma'am, reiteration siguro. ideally kasi, ma'am, nandun talaga yung plan, but we all know, kahit sa Sanggunian, parang nagiging shopping list. Nagiging shopping list siya. So, the local, yung plan na yun, okay lang. Pero ako, I would like to suggest like a specific talaga na, for example, for the month of January, ano yung isang priority? For the month of February, Okay, ano yung sir. isang priority? Para at least, easier nila sila mag-run through the whole plan. Like, basic lang. Just a suggestion lang naman, ma'am. Sige, sir. Thank you, Mr. Chair. Taken, sir. Any more? Doktora, siguro tama po yung sinabi ni Vice tapos ni Attorney Walter. Parang magiging part ng initiation ng city na magre-request tayo o magsusulat tayo kung anong updates nung fund na natin sa yung 80%. Actually, sir. So, yun, ganun na lang po. Any more, Attorney Van? Vice? Yun lang ang parang ikon natin kung pwede amin yung MOA, nailagay yung mga
Ayun nga, yun, i-review natin. Okay, revisit tapos isuggest. Oo. Hindi naman. Para mailagay yung mga sinasabi natin dito. So, the committee decides na temporary archive po muna ito until further notice na lang po siguro yung mga inputs na ilalagay ulit natin. And we will revisit the said MOA po para dun sa inclusion of the suggestions to this legislative inquiry. So, okay na po. Thank you po, thank you po. I now call this joint legislative inquiry adjourned. Thank you po.